Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay matapos na paliwanagan ng ating bida ang binata patungkol sa mga kamalian nito at dapat na gawin ay napasabi siya na balang araw ay nais niya din na maging katulad ng ating bida. Matapos ay nagpasalamat naman dito si Jiang Qirin dahil sa gagawin nitong pagtulong para sa kanyang Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng binata at sinabi na siya dapat ang magpasalamat sa kanya dahil sa ginawa nitong pagliligtas kanina, kaya naman ay agad itong nagpakilala at sinabi na siya ay si Kang Wunchan. At dahil sa nagawa nitong iligtas ang kanyang buhay ay pagbabayaran niya ang ibinigay na kabaitan ng ating bida para sa kanyang buong buhay, kaya naman ay buong husay itong magtatrabaho sa kanyang Matapos ay tinanong naman niya ito na kung maari ba siyang maging ang kanyang kuya kung papayagan siya nito, na masaya naman niyang sinang-ayunan at sinabi na siya ang kanyang magiging ang pinakabatang kapatid. Sa isip nito ay napasabi na lang siya na naalala niya dito ang kanilang pinakabata sa kanilang sinumpaang kapatid na si Jingo. Dahil sa sinabing ito naman ni Jiang Qirin ay masayang-masaya dito si Wunchan, kaya naman ay agad nitong tinanong ang pagkakakilanlan ng ating bida. Ngunit dahil sa tanong na ito ng binata ay nahihiya naman na sinabi nito na siya ay si Jiang Qirin, nang bigla naman na natigilan ang binata, at napatanong na kung ang Qirin ba na pinagkuhanan ng kanyang pangalan ay ang kagaya ng nasa alamat, na nahihiya naman siyang sinang-ayunan. Nang bigla naman niyang naalala ang pangyayari sa kanilang kuta sa digmaan kung saan ay pinagtatawanan ng isa nilang kapatid ang pagkakakilanlan nito, kaya naman matapos nito ay agad niyang sinapak ang ulo nito dahil sa hindi siya natuwa sa kung papaano nito pagtawanan ang kanyang pangalan. Kaya naman ay matapos na sabihin ito ay tinanong naman niya si Wunchan na kung may problema ba sa kanyang pangalan, ngunit mabilis naman na sinabi ng binata na wala itong problema sa kanyang pangalan, dahil sa bagay na bagay ito sa kanya. Nang bigla naman na nagtanong si Wunchan na kung saan naman nandoon ang kanyang nang tinuro naman ng ating bida ang na nasa kanyang harapan, kaya naman ay napatanong ito na kung ito na ba talaga ang kanyang pagtatrabahoan. Sa nangyari ay tinanong naman siya nito na kung talaga ba na dito siya nagtatrabaho, ngunit sinabi naman ng ating bida sa kanya na binili niya ang lugar na ito. Sa nangyari ay hindi naman siya makapaniwala na kung talaga ba na binili niya ang lugar na ito, na sinang-ayunan naman ni Jiang Qirin at sinabi na siya ang owner ng Storm Inn. Kaya naman ay napatanong naman ng binata na kung bakit naman nito binili ang Storm Inn sa dami ng pwede nitong bilhin sa lugar na ito. Dahil sa pakiramdam niya na babagsak ang lugar na ito kapag nahipan ng malakas na hangin, dagdag na tanong pa nito na kung alam ba talaga niya kung papaano magpatakbo ng lugar na ito. Bukod pa doon ay sa tingin niya ay wala din itong housemaid at mga taga-silbi. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na isa-isa lamang ang pagtatanong ang gawin nito dahil sa hindi niya masasagot ito ng sabay-sabay, ngunit sa lahat ng kanyang mga katanungan ay ang sagot niya sa mga ito ay hindi o wala. Sa nangyari ay sinang-ayunan naman ito ni Wunchan at sinabi na magtatanong na ito ng isa-isa lamang. Kaya naman ay una nitong tinanong na kung alam ba nito ang magpatakbo ng isang Sabi pa nito na medyo hindi maganda ang sasabihin niyang ito ngunit tingin niya ay wala itong kahit na anong karanasan sa pagpapatakbo ng isang Sabi naman dito ng ating bida na kung halata ba sa kanya na wala itong kahit na anong karanasan, na sinang-ayunan naman ng binata at sinabi na halatang halata ito. Kaya naman ay masaya nitong sinabi na kung ganun ay wala na siyang iba pa na mapagpipilian kung hindi ang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang magawang matulungan muna siya sa lahat. Kaya naman sabi nito na ang una nilang gagawin ay ang tignan ang kusina, ngunit bigla naman itong nagulat sa kung ano ang nakita nito sa loob. Sabi niya na ang mga kagamitan sa lugar na ito ay mababa ang mga kalidad, maging ang kutsilyong panghiwa ay ganun din, sabi pa nito na maging ang mga imbakan ng tubig ay may mga sira pa. Matapos ay tinignan naman nito ang ilang mga sangkap sa mga pagluluto, ngunit ang lahat ng mga nandito ay mga nabubulok na, kaya naman ay napasabi na lang siya na madami pa silang dapat na baguhin sa kusina, nang bigla naman itong natigilan dahil sa may nakita itong magandang kagamitan. Sabi niya na ang sukat nito ay tama lamang at ito ay ginawa upang matagalan ang malakas na init ng apoy at ang kailangan lamang nilang gawin ay ang gumawa ng takip dito at ayusin ang mga hawakan. Kaya naman sabi nito na kung ganun ay kailangan muna na malinisan ang kusina,
Dagdag pa nito na lalampasuhin niya at pupunasan ang lahat ng lugar na ito hanggang sa wala ng kahit na isang dumi ang makikita sa lugar. Matapos ay nagumpisa na itong linisan ang kusina at alisin ang mga kasangkapan at mga sangkap sa pagluluto. Sa labas naman ay naririnig naman siya ng ating bida kaya naman ay napasabi na lang ito na mukhang maingay na tagasunod ang kanyang nakuha ngayon. Makalipas naman ng ilang mga oras ay tinawag naman ni Wunchan ang ating bida at may nais itong ipakita sa kanya, kaya naman nang magtungo dito si Jiang Qirin ay nagtataka naman ito dahil sa may kasama ang binata. Sabi nito kay Jiang Qirin na ang dalawang ito ay ang magkapatid na si Wang Chil at si Wang Pal, sila ay magiging kanyang mga tagasilbi. Matapos ay masaya naman na binati ng dalawang bata ang ating bida. Sabi pa ng dalawa na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya kaya naman ay tanggapin niya ang mga ito. Matapos na tanggapin ang mga ito ng ating bida at nagumpisa na silang kumilos at maglinis sa inn, ay sinabi ni Wunchan na ang dalawang ito ay mula sa kitchen, ngunit alam nilang dalawa ang halos lahat ng mga bagay dahil sa ang mga iba pang mga kapatid ng dalawang ito ay mga taga-silbi din sa ibang mga inn. Sabi pa nito na ang kitchen ay isang syudad na kung saan ay nagawang matupok ng apoy sa labas ng Golden Line Road, at maraming mga naulila sa lugar na iyon na inabandona, at ang lugar na iyon ay parang ang anino ng magandang Westlake at ng Golden Line Road, kaya naman ay sigurado siya na labis na nagdudusa ang mga ito. Habang pinagmamasdan naman ng dalawa ng ating bida, ay napasabi ito sa kanyang isip na dahil sa ang mga bata ay nagawang abandonahin sa lugar na iyon, ay sigurado siya na ginagamit ang mga ito upang gumawa ng kahit na ano na kailangan ng kung sino magmula pa sa kanilang kabataan. Dagdag pa nito na napakaraming kagaya ng mga batang ito sa Hilaga, mga bata na kung saan ay mga nawalan ng mga magulang sa digmaan na nagpapagala-gala lamang. Ang mga ito ay mga naglilinis ng kanilang mga sandata at mga kalasag na mas malaki pa sa kanila, at sa pamamagitan nito ay nakakakuha sila ng mga pagkain. Nang bigla naman na nagsalita si Wunchan at sinabi nito na bigyan ng ating bida ang dalawang bata ng isang silver niyang bilang ang kanilang kabuuang sahod sa isang buwan, ito ay mababa para sa lugar na kagaya ng Hangzhou ngunit maari naman niyang bigyan ang mga ito ng mataas habang sila ay lumalaki. Matapos ay tinanong siya ni Jiang Qirin na kung para sa kanya ay magkano naman ang kailangan niyang ibigay dito. Sumagot naman ang binata na sapat na para sa kanya ang siguraduhin ng ating bida na makakakain ito ng sapat. Sabi naman dito ni Jiang Qirin na hindi niya nais ang ganon, kaya naman ay tinanong niya ito na kung magkano ang karaniwang nakukuhang sahod ng isang tagaluto sa kusina. Sa tanong na ito ng ating bida ay sinagot naman niya ito at sinabi na karaniwan ay nakakatanggap sila ng 3 silver niyang, at ang para naman sa mga head cook ay nakakatanggap ang mga ito ng 5 silver niyang. Ngunit nilinaw naman nito na ang ganong klaseng sahod ay para lamang sa mga bihasang mga cook, kaya naman ay ayos lamang kahit hindi na siya bigyan nito ng ganong katumbas na sahod. Sinabi naman dito ng ating bida na kung ganon ay 5 silver niyang ang ibibigay nito sa kanya bilang buwan ng sahod. Matapos ay tinawag naman nito ang dalawang bata at sinabi na maging sila ay bibigyan niya ng tig-isang niyang bilang kanilang buwanang sahod, at kung pagbubutihan pa nila ang kanilang ginagawa ay bibigyan pa niya ng mas malaki ang mga ito. Matapos ay sinabi ng ating bida na ngayon ay bibigyan na muna niya ang mga ito ng mga paunang bayad para sa kanilang unang buwan na sahod, matapos ay binigyan na niya ang mga ito ng kung ano ang sinabi niya na magiging kabayaran nila. Dagdag pa ng ating bida na kailangan nilang matanggap agad ang kanilang mga sahod upang mas pagbutihin pa nila ang kanilang ginagawang pagtatrabaho. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang kanyang mga kasama dahil sa nakatanggap agad sila ng kanilang mga sahod kahit na ito pa lang ang kanilang unang araw sa pagtatrabaho sa ating bida. Kaya naman dahil dito ay masaya at malakas naman nilang sinabi kay Jiang Qirin na gagawin nila ang kanilang mga gawain ng buong husay at sigla. Bukod pa doon ay itatrato nila ang Storm Inn bilang ang kanilang tunay na tahanan. Dagdag pa ni Wunchan habang naiiyak na dahil sa ang ibinigay nitong sahod sa kanya ay kasing laki ng kung ano ang natatanggap ng isang head cook, kaya naman ay gagawin nito ang lahat para maging isang magaling na cook sa Hangzhou upang magawang tapatan ang sahod na ibinigay nito sa kanya. Sa nangyari ay natuwa naman ito sa kanila. Matapos ay sinabi ni Wunchan sa lahat na ngayon ay kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang mga makakaya.
Matapos naman nito, ay nagumpisa naman na maglinis ang lahat sa inn, nang bigla naman na nagtungo ang ating bida sa isang sulok ng inn at napatanong na kung ito ba ang lugar kung saan ay ang lahat ay nagbabayad, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa may kung sino ang pumasok sa kanilang inn. Nang makapasok ay agad nitong sinabi na labis na siyang nagugutom, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung maari kaya siya nitong ipagluto at bigyan ng makakain. Ngunit nang tumingin naman dito ang ating bida, ay agad naman siyang nakaramdam ng labis na takot dahil sa nakakatakot ang mga mata nito. Sa nangyari ay napasabi na lang ang ating bida sa kanyang sarili na ang kanyang matinding aura sa pagtitig ay isang malaking tulong sa kanya sa lugar ng labanan, kaya naman ay sa tingin niya na ang mga kagaya nito ay walang tulong sa kanya kung siya ay mamumuhay ng normal, sa kabilang banda naman ay pilit na pinapakalma ng mga bata ang matanda. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida na maari na itong maupo, sa takot ay napasabi na lang ang matanda na magmamadali na siyang umupo gaya ng kanyang inuutos sa kanya. Matapos ay agad naman na tinanong ng ating bida si Wuncha na nasa kusina na mayroon silang customer ngayon at sinabi na kung mayroon ba silang kahit na ano na maibibigay sa kanya upang ihain. Sa narinig naman nito ay dali-dali naman siyang lumabas, at nagtanong kung talaga ba na mayroon silang customer sa pagkakataong ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay sinabi nito sa matanda na sa ngayon ay wala silang sapat na mga sangkap upang magluto ng iba't ibang mga pagkain, at ang tangi lamang nilang maibibigay sa kanya ay tanging noodles lamang. Kaya naman ay tinanong niya ang matanda na kung ayos lamang ba ito sa kanya, sa takot naman ng matanda dahil sa nararamdaman niyang nakakatakot na aura sa kanyang likudan ay agad naman na siyang pumayag. Matapos ay nilapitan naman ni Wunchan si Jiang Qirin at binulungan ito na huwag niyang masiyadong takutin ang kanilang customer. Ngunit sinabi naman dito ng ating bida na hindi naman niya ginagawa ang bagay na iyon, sinabi naman sa kaniya ng binata na kahit pag ganon ay natatakot pa din ang mga tao sa tuwing tititigan siya ng mga ito, kaya naman ay pinayuhan na lang niya ito na hanggat maari ay huwag na niyang titignan ang mga ito sa kanilang mga mata. Bukod pa doon ay siya ang kanilang kauna-unahang customer, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Makalipas naman ang ilang sandali ay nagawa ng may pagluto ni Wunchan ang matanda. Nang makita naman niya ito ay napapasabi siya na ang amoy nito ay talagang masarap, kaya naman ay agad na itong kumain. Nang bigla naman siyang nabigla, at napasigaw dahil sa labis na malasa ang pagkain na ito kahit na isa lamang itong noodles. Kaya naman ay hindi na nito pa napigilan ang humataw sa ginagawa nitong pagkain. Matapos na maubos ay sinabi nito na ito ay ang pinakamasarap na noodles na kanyang natikman sa kanyang buong buhay, kaya naman ay tinanong na nito kung magkano ang kailangan niyang bayaran para sa kanyang nakain. Sabi naman dito ng bata na ang kailangan lamang niyang bayaran para sa kanyang mga nakain ay 10 pirasong copper coin. Sa nangyari ay nabigla naman ang matanda at napasabi na kasing presyo lamang ito sa ibang mga inn kahit na labis na mas masarap ito. Dagdag pa nito na ganito lamang siya tignan ngayon dahil sa siya ay ninakawan ng mga bandido bago siya magtungo sa Storm Inn, ngunit siya ay kritiko pagdating sa mga pagkain, dahil sa nagawa na nitong kumain sa iba't ibang mga restaurant na kanyang napupuntahan sa kanyang paglalakbay sa buong mundo. Ngunit hindi pa siya nakakakain ng ganito kasarap na noodles noon. Sabi pa nito na kung sakaling hindi siya nagawang pagnakawan ng mga bandido sa kanyang daan patungo dito ay nais pa sana niyang bumili ng isa o dalawa pang mga mangkok na gaya nito, kaya naman ay sinimoth na lang nito ang natirang mga hibla ng noodles sa kanyang mangkok dahil sa wala na siyang pambili pa ng isa. Habang nag-iisip naman ang ating bida sa kung ano ay bigla naman siyang tinawag ng bata. Sabi nito na nais na bigyan ni Wunchan ang kanilang customer ng libreng isang mangkok, dahil sa ang kanilang customer ay labis na pinupuri ang niluto nito, kaya naman ay tinatanong ng bata sa ating bida na kung ayos lamang ba ito sa kanya. Sa isip naman ni Jiang Qirin na mabilis itong umaksyon at talagang napakatalino ng isang iyon. Bukod pa doon ay alam din nito kung papaano magpaalam upang mapanatili ang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga ranggo sa inn. Kaya naman ay masaya itong sinang-ayunan ng ating bida, nang bigla naman itong may napansin sa bata.
Sa isip nito na sa tingin niya ay dahil siguro sa kanyang murang edad ay hindi ito natatakot sa kanyang mga mata. Hindi naman nagtagal ay agad naman na naibigay ng bata ang libreng mangkok na noodles na ibinigay ni Wunchan para sa kanya. Matapos ay sinabi ng bata sa matanda na ang kanilang cook ay nais na ibigay ito sa kanya ng libre, dahil sa ang gusto nito ay kahit papaano ay makaramdam siya ng kabusugan. Sabi pa ng bata na dahil siya ay hindi pinalad at nagawang pagnakawan ay ang ikalawang mangkok ng noodles ay para sa kanyang muling paglalakbay. Sa nangyari ay mangiyak-ngiyak naman na nagpapasalamat dito ang matanda, sa kabilang banda naman ay natutuwa itong pinagmamasdan ni Wunchan. Matapos na kumain ng matanda ay nagbayad na ito at sinabi sa bata na iparating nito sa kanilang tagaluto ang kanyang labis na pasasalamat. Nang makaalis ay agad na lumapit ang bata sa ating bida at ibinigay ang kanilang unang kita sa kanilang na agad naman nitong kinuha. Sa isip nito na nagawa na niyang kumita ng pera nang hindi nagpapadanak ng dugo, at ito ay ang kanyang unang kita, kaya naman ay matapos ay mahigpit niya itong kinuha, at napangiti, dahil sa ang normal na buhay na pinapangarap niya ay nag-uumpisa na. Sa ibang dako naman ay sinasabi ng kung sino na nagkaroon siya ng isang kakaibang panaginip, na kung saan ay mayroon ditong magkaparehang bulaklak ng lutos na labis na kumikinang. Ito ay ang panaginip ng kanyang ina noong siya ay naglilihi sa kanya, at gamit ang panaginip niyang iyon ay doon nagmula ang kanyang pangalan. Kaya naman ay bigla itong napatanong sa kanyang sarili na kung ang ibig bang ipahiwatig sa kanya ng panaginip niyang iyon ay kailangan na nitong mag-umpisa ng bagong buhay ngayon. Ang mabuhay muli sa ikalawang pagkakataon. Ngunit bigla naman itong napasabi na hindi niya maaring gawin iyon dahil sa hindi siya dapat na sumuko dahil magagawa din niyang malagpasan ang suliraning kanilang kinakaharap at ang kailangan lamang ay maging matapang siya. Nagawa nilang maging matagumpay sa pagpapalago ng kanilang negosyo sa Hangzhou sa pamamagitan ng mga sariwang produkto, maging ang kilalang si Jin Gahang ay nagawa din nilang malagpasan ng 2 beses na mas malaki. Ngunit ang lahat ay sa panahon na ito mag-uumpisa. Dahil noong ang kanyang ama ay lumabas kasama ng kanyang ina upang maghanap ng halaman malapit sa Shanghai, ay naging bihag sila ng mga bandido matapos nilang dumaan sa kabundukan ng sila ay pabalik na, at habang naghahanap si Jin Gahang ng tulong sa mga taong naging malapit sa kanila ng matagal na panahon ay ang lahat ay tinalikuran sila at umalis. Makalipas ang ilang mga araw ay may di katiwa-tiwalang lalaki ang nagtungo sa kanya upang ibigay ang mensahe na kung saan ay hinihingian siya ng mga ito ng salapi kapalit ng pagpapalaya sa kanyang mga magulang, kaya naman ay mabilis itong nagtungo sa West Finance Manor at ipinadala ang mga salapi sa mga ito, habang siya ay desperadong naghahantay para sa balita patungkol sa kanyang mga magulang, ngunit ang balita patungkol sa kanila ay wala na siyang narinig pa. Matapos nito ay hindi din nagtagal ay ang Westwind Finance Manor na kung saan siya nagkautang ay nagtungo sa kanya ng mayroong dalang kasunduan, at sa loob ng 1 linggo ay kailangan niyang makapagbayad ng 4,000 silver niyang. Kahit pa ibenta pa nito ang lahat ng mayroon sila ay hindi pa din ito magagawang bayaran, kaya naman ay may natira pa itong pagkakautang na 325 na silver niyang. Dahil ang Westwind Finance Manor ay hindi na makapaghantay pa ng matagal para sa kanyang natitirang pagkakautang, ay nagawa nilang ibenta siya sa Crimson Flower Inn bilang isang bayarang babae, at magmula noon hanggang ngayon ay ang kanya mga magulang ay hindi pa din nagagawang makabalik. Dumating ang araw na kung saan ay kukunin na siya sa kanilang tahanan ng mga taga Crimson Flower Inn dahil sa nagawa na nilang bilhin ito, kaya naman ay agad na itong nag-ayos. Ngunit bigla naman itong naging emosyonal dahil hindi nito matanggap ang kinahinatnan niya dahil sa ibinenta lamang siya upang maging isang bayarang babae para sa isang sikat na inn. Matapos nitong lumabas ay nagalit naman sa kanya ang manager ng Crimson Flower Inn at sinabihan ito na hindi ito ang sinabi niyang dapat niyang suotin, ngunit sumagot naman ang babae at sinabi na magpapalit na lamang siya pag nakarating sila sa lugar na iyon. Ngunit nagalit naman ito at sinabi sa babae na mukhang hindi pa din ito naiintindihan ang sitwasyon, dahil ang pagdiriwang na kanilang pupuntahan ay ang mismong Heaven Ascending Appearance. Ang Heaven Ascending Appearance ay ang unang araw ng isang babaeng bayaran na sasali sa isang brothel. Ang mga ito ay dapat na pumasok sa brothel gamit ang pinakamahal at pinakamaganda nilang mga kadamitan,
Ito ay isang pagdaraos upang malaman ng lahat ang patungkol sa kanyang angking kagandahan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.